Magandang gabi sa ating lahat. Parang mahina. Napagod ba kayo sa Valentine's Day? Ha? Last Sunday, nung pagkatapos nating nagpalugaw. Actually, mamaya pala wag kayong agad umalis, no? Kasi mayroon pa tayong chow fan. Di ba? So, nung kami na lang yung naiwan, nagkwentuhan kami. Kung ano yung kaibahan ng mga magulang noon at sa mga anak, noon at saka ngayon. So, napag-usapan o napagkwentuhan namin na yung mga anak, mga estudyante ngayon is hindi na natin sila masyado pinipressure. 'Di ba? Ewan ko sa inyo mga magulang, pero para sa amin, no, sa amin ni attorney, hindi na namin sila masyadong pinipressure na, yes, of course, no, dapat magtapos kayo sa pag-aaral, no, ganon. Pero hindi na namin sila pinipressure na, kapag maganda yung grades mo, pagka mataas yung grades mo, ikaw yung pinakamagaling sa klase nyo, ha? Tapos lagi kang nag-honor student, ha? Lagi kang nagtatap, ganyan. Bibilhan ka namin ng iPhone 17 Pro Max, fully paid, talaga. Wala na kaming ganon, wala na. Nung isang araw, nakita namin yung grades ng napakaganda naming pamangkin. Ang ganda po ng grades niya. Oo, sabi nga ni Tatay Pastor, yun daw yung mga grades ng pang-future president. Oo. Kaya alam niyo ba, yung mga anak namin, hindi ko na tinitignan yung mga cards nila. Okay? Alam niyo yung mga teachers nila, nag-chat, nag-text, nag-chat, nag-Viber. Ma'am, cards out na po. Last day na lang po ngayon, ma'am. Pwede na po kayong pumunta dito sa school. Naggaganon na lang po ako. Kasi, para sa akin, basta't nakakapit lang ba? Fights na. Ano yun ba natin yung sobra? Agree ba mga magulang? Kakaiba kasi noon, nung mga magulang natin noon, grabe sila mag-motivate. No, dapat anak, maganda yung grades mo, mataas yung grades mo, lagi kang honor student para mag-scholar ka. Kasi wala tayong panggastos. Tapos, sorry Bisaya po kasi ako, magbisdak ba? Hindi mo talaga maiwasan yung pagkabisaya namin. No? So, mga anak, mag-aral kayo para makapagtapos kayo sa pag-school, makapag-graduate kayo, madali lang kayo hanap ng trabaho kasi maganda yung grades nyo. Diba? Tapos, maganda yung trabaho nyo. Tapos, malaki yung sahod nyo. Tapos, mapopromote ka kaagad kasi maganda yung grades mo. Dapat, paggalingan mo, pagtrabahuan mo, pagsikapan mo yung pag-aaral mo. Ganun mag-motivate yung mga magulang. Para kapag nakapag-graduate ka na, malaki na yung sahod mo, ikaw na naman yung gagastos sa mga kapatid mo. Ganun talaga, di ba? So, we live in the world, or in a world where everything feels earned. Pakiramdam natin, nabuhay tayo sa mundo na lahat ng mga bagay dapat nating pagsikapan, pagtrabahuan. No? Itong mga ito ba ay masama? Hindi. In fact, no, simula pa nung Genesis, no? From the start, in Genesis chapter 2, verse 15, ang sabi doon, God created us to work and take care of His creation. So, hindi masamang magtrabaho, magsipag, at magpagod, at gagalingan mo. Hindi siya masama. In fact, kahit si Apostle Paul in 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 to 12, shinortcut ko na lang yan. Sabi dito, if anyone is not willing to work, if anyone is not willing to work, let him not
eat. Yung mga tamad daw, hindi pakakainin. But do their work quietly and to earn their own living. Sino dito yung gusto kang maka-earn? May nakita nga akong video tutorial. Sabi, kung gusto nyo na maka-earn, malaki yung earnings mo, galingan mo. Galingan mong mag-content, sa mga vlogger dito. Galingan mong mag-tumbling. Galingan mong magdrama, umiyak, at kung ano-ano pa. Na basta galingan mong mag-edit. Alam niyo ba, sino dito yung followers ka ni Rick Mar? Itong mga Gen Z dito, alam nila. Sino dito yung mga followers? Okay na? Marami kasi mga matanda kaya hindi na masyadong relate. Tayo lang, no? Tayo lang. So, itong si Rick Mar, hindi naman talaga ako followers niya. Pero dahil siguro ang dami na siguro mga nagsishare, dumaan siya sa wall ko. 3 hours lang nung in-upload niya, millions na yung views. Hindi naman itong taong to. In-stalk ko siya. Tingnan ko, ano kaya yung mga content niya? Bakit grabe naman yung mga views niya? Ayan ba yung views niya? Ano lang? Magnakaw lang ng manok. Di ba? Ano pa? Magnakaw ng manok at saka yung nanay niya na wakwak. Yun lang yung lagi niyang mga kinokontent. Ganyan. Sabi ko, wala namang kalatoy-latoy itong mga content ng Rick Mar na ito. Bakit nag-views, 20M views, may mga 40 views, 40M. Grabe naman ito. Paano kaya niyang ginalingan? Tapos dinignan ko lang, mayroong isa nakita ko doon na ginalingan talaga niya. Yung mukha niya. Ginalingan niya magpatangi-tangi ba? Ano ba yung magpaupoy-upoy? Anong tawag niyan dito sa, Tanga-tanga ba? Oo. Ang galing niya kaya siguro, ginalingan Ginalingan? Alam niyo ba na kahit sa ating Christian life, inutusan tayo ng Bible na dapat galingan natin? Ang sabi sa Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 verse 14. Pagsikapan ninyong mamuhay, take note the word, pagsikapan. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang iyong pamumuhay, hindi niyo makikita ang Panginoon. So, ibig sabihin, pagsikapan, strive. Work hard for. Make every effort. Do your best to live your life holy. Ibig sabihin, meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat pagtrabahuan, dapat gagalingan natin. Pagtrabahuan natin. Na kung gusto natin sino dito yung gusto mong yumaman? Magtrabaho ka. Magsipag ka. Galingan mo kung anong merong talent na binigay si Lord sa iyo. So, tayo gusto natin na maka-earn tayo ng yung mga estudyante, kung gusto niyo na magaling kayo sa school, galingan niyo. Mataas yung grades niyo sa school, galingan niyo. Diba? Gusto mo na, kung trabahante ka na, gusto mo na mag-promote, tamaas yung mga sahod, galingan mo. Pagtrabahuan mo. Diba? And, kung gusto mong manalo sa buhay, dapat pagsikapan, pagtrabahuan, gagalingan. But, there's a man in the Bible na tiba-tiba. Paldo. Nanalo, nagtagumpay, na bago ang sitwasyon niya sa buhay,
na walang ginawa. Ulitin ko. May tao, no? There's a man in the Bible na panalo siya. Tiba-tiba siya. Paldo talaga siya. Nabago yung sitwasyon niya sa buhay. Wala siyang ginawa. Tinanggap lang. Ready na ba kayo kung sino to? Yan. In Luke chapter 23, was the story of Barabbas and Jesus. Sino nakakilala kay Barabbas? Yung kapitbahay mo. Si Barabbas. No? Si Barabbas, sa mga hindi pa nakakilala kay Barabbas, siya yung kapalit ni Jesus. No? Si Barabbas kasi, mamaya usapan natin buhay ni Barabbas. Pero ngayon, dito sa chapter 23, Jesus was arrested because, in short, yung mga religious leader jealousness. No? Nakakatakot pala yung jealousness. No? So religious leaders accused him of misleading the people and claiming to be a king. So, pangalawa, they feared losing their authority because many were following Jesus. So noon pa pala, mayroon ng mga followers. Si Jesus, dumadami yung followers niya, yung mga religious leaders, nag-unfollow yung iba. Noon pa pala to. Yung issue na to, yung mga nag-unfollow, nag-follow. No? And then, to the Romans, they framed it as a political threat, saying Jesus opposed Caesar. Kasi during that time, itong Jerusalem Judea, nasakop sila ng Romano. So, di ba, instead of si Jesus, tutulungan nila kasi parehas sila ng mga Jews. Pero pinagkaluno pa siya dun sa mga Romano na nagsakop sa kanila. And Pilate found no fault. Alam ko nakikita nyo to lalo na pag malapit na ngayon yung yung undas, di ba? Lagi nakikita yan. Pilate found no fault on him, yet still allowed his arrest and sentencing because of the pressure of the crowd. So itong si Jesus, inaristo siya ng mga Parisiyo, mga Sadusyo, sila yung mga religious leader. Dahil nagsiselos lang sila, ganun lang. Nagsiselos sila kay Jesus kasi marami na nag-unfollow sa kanila. Hindi na sila pinapakinggan. Si Jesus na yung pinapakinggan nila. At marami na si Jesus mga followers. Hindi na nila mauuto yung mga tao. So nagselos sila. Kaya kailangan nilang mapa-aristo si Jesus. On the other hand, itong si Barabbas naman he was arrested. In fact, na-preso na to. Because of, yung kaso niya? Sedition. Itong sedition pala is yung nag-i-entice ka ng mga tao ba na mag-rebelde sa authority. Malaking kasalanan yun. Di ba? And then, rebellion. So, rebelde itong si Barabbas. Siya yung nangunguna doon sa mga nagrarally. Ibagsak, ganyan. No? Siya yung leader doon. And then, isa pa, murderer. So, mabigat ang kasalanan nitong Barabbas. Pero, dito sa story na to, nagkaroon siya ng powerful and painful exchange. May palitan doon sa story na yon. Now, Barabbas goes free and Jesus is condemned. Sa story, si Jesus walang kasalanan. In fact, si Pilate,
Poncio Pilato, siya mismo ang nagsasabi na 3 beses niya sinabi, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Bugbugin ko na lang itong taong ito. Gusto nyo kasi i-crucify. Bugbugin na lang natin, tapos i-release. Pero ang sabi ng mga tao, di pumayag yung mga tao. Gusto nila talaga na ma-crucify si Jesus. Now, this is not just history. This is our story. We were won by love, not by merit. Now, how did love truly win? Number 1, love won by releasing the guilty. Grabe, no? Panalo talaga, tiba-tiba. Paldo, si Barabas. Sipin mo, na-release siya. Barabas was guilty in sedition, rebellion, and murder. Wala siyang maipagmalaki. Tama. Wala siyang pwedeng maireklamo. He deserved the punishment. Yet, he was released. The crowd didn't ask for justice. Alam niyo, itong si Barabas, dahil rebelde siya, marami siyang napatay. Sabi nga, murderer siya, di ba? Maaring, one of those crowd na nagsisigaw na release Barabas, maybe isa doon, anak niya pinatay ni Barabas. O di kaya, one of their loved ones, di ba? But the crowd didn't ask for justice for their loved ones. Yung mga anak, hindi na nakikinig sa kanila, sa mga magulang, kasi nga, napaikot na kasi nag-rebelde na. Diba? They didn't ask for justice for their loved ones, for their people, and for their country. But, they are shouting, release Barabbas, kill Jesus. At ito nakakashock. They got what they asked for. Grabe, no? And alam nyo ba na, Barabbas represent us. We are guilty before God, broken by sin, unable to save ourselves. Wala naman tayong magagawa eh. Si Barabbas, kahit na tusok-tusukin siya ng mga tao doon, wala na siyang magagawa. Kasi, mayroon na siyang sentence doon sa kasalanan niya. Barabbas deserves death sentence, and yet, nakalaya siya. Alam niyo kung bakit? Because love won. Grabe yung love ni Lord kay Barabbas. Number 2. Love won by taking the guilty one's place. Kinuha niya yung lugar na dapat kay Barabbas. Inangkin niya. Jesus has done nothing wrong. Maging si Pilate, no? Si Poncio Pilato declared that he found no fault in him, yet he was handed over their will. Will ng mga tao na si Jesus ay i-crucify. Na si Jesus ay parusahan na walang kasalanan. Now, ang crucifixion kasi is, ito yung form of execution ng mga Romano. Hindi man to dapat kasi ginagawa sa kanila kasi ng mga Diyos sila. Pero dahil napsakop nga sila sa Roman, so ito yung form of execution nila para sa mga criminals. Now, this is the heart of the gospel. The innocent took the place of the guilty. The righteous died for the unrighteous. The Son of God stepped into a sinner's sentence.
At alam niyo ba na hindi aksidente kung bakit nangyari yun kay Jesus? This was love in action. Grabe yung love ni Lord in action. Ang love ni Lord is hindi yung salita lang, but in action. He wasn't forced, He willingly took the cross. Willingly. Ibig sabihin, ano siya? Hindi mabigat sa kanyang puso, hindi siya napilitan. Hindi napilitan si Jesus. Willingly took the cross. And that's the part of God's redemption sa atin. Barabbas was freed. He did not earn, but received it. Si Barabbas, wala siyang sinabi. Wala man siyang sinabi. He didn't say a word. Tapos, hindi pa siya nag-promise na magbago siya. He didn't beg. Hindi siya nagmakaawa. He simply walked free. Because Jesus took his place. And that's grace. Grabe yung grace ni Lord, no? You didn't earn it. You didn't repay it. You can only receive it. Hindi tayo naligtas dahil tayo ay mga mababait, mabubuting tao, nagbibigay tayo kapag dating sa mga sakuna, no? Hindi tayo naligtas dahil tayo ay laging nagsisimba. Hindi. Hindi sa ating effort tayo ay naligtas. But because of His love and His sacrifice. Now, if we were won by love, then we are called to live by that same love. Kung tayo ay talagang na-won sa love ni Lord, no? Then we are called to live by that same love. Love to forgive. Alam mo ba, mahirap. Madali lang sabihin yung mag-forgive ka. Pero mahirap gawin. Lalo na dun sa mga taong nakakasakit sa'yo, nag-betray sa'yo. No? But love. Dapat mayroon tayong ganon. Love that forgives. Love that humbles. And love that sacrifice. Here's the conclusion. On that day, Barabbas walked out of a prison a free man. Umalis siya, lumakad siya, free. While Jesus walked toward the cross. That exchange is victory. Hindi lang victory niya, kundi victory natin. You didn't earn your freedom. You weren't released because you deserve it. You were won by love because Jesus took your place. Mga kapatid, ngayon dahil nakamta na natin yung buhay na binigay ng Diyos sa atin, yung kaligtasan. Hindi na tayo mamumuhay ngayon para gumawa ng mabuti para maligtas. Hindi na. Kundi, kaya tayo namuhay ngayon, namumuhay tayo ng may kabanalan sapagkat ito ay tugon natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo, every time na marinig ko yung song kanina, hindi mo mapigilan na lumuha, no? Kasi,
Ang sacrifice ni Jesus is, grabe, unconditional. Nung nakita ko lagi naman natin itong binabasa yung story ni Barabas. Pero kung makikita mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Barabas, na isisintensya ka na, papatayin ka na, dahil meron ka namang kasalanan, wala kang maireklamo doon. Pero, naligtas ka sa kamatayan dahil may taong pumalit sa pwesto mo. Grabe yung pag-ibig na yun. Di mo kayang gawin yan kahit diyan sa katabi mo. Yung katabi mo, mabait yan eh. Mabuting tao yan. Pero kaya mo bang tubusin yung kasalanan niya? Sa Dong Reno, halimbawa, isisintensya na yan? Girl, kaya mo ba na ako na lang yung sintensyahan niyo, wag na lang ang aking mahal? Kaya? Hindi. Sabihin mo na agad, ngayon pa lang. No? Pero alam nyo, grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Pwede ba tayong tumayo? Now, habang tayo ay nakatayo dyan, pag ikaw ay nakatayo dyan, I want you to imagine yourself. Ulitin ko. Habang ikaw ay nakatayo dyan, I want you to imagine yourself looking in the mirror. And seeing Barabas. Not his face, but his guilt, nakagapos, and may sentensya na. Na-imagine na ba natin yun? And every time we look on that cross, masasabi natin, ako ang dapat nandyan. But because of love, it wasn't. Yung Bible is silent pagkatapos ng moment na yun. The Bible is silent about Barabas. We don't know kung si Barabas ay nagbago. We don't know if he followed Jesus. Pero alam natin na he was freed because Jesus died. Yun lang ang alam natin. Now the question is not, am I Barabas? But the question is, what will I do with the freedom Jesus gave me? Minsan na-misuse natin yung salita ng Panginoon. Minsan na-misuse natin yung love ni Lord. Dahil ba si Lord ay gracious? Dahil ba si Lord ay love? Minsan inaabuso natin si Lord. Tayo. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Ano ang gagawin natin? Bilang respond ng pag-ibig niya.
Sabi ng Galatians chapter 5 verse 13, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Huwag nating sayangin yung pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapapantayan. Hindi mo kailangang patunayan, Lord, patunayan mo nga yung pag-ibig mo sa akin. Hindi na. Doon pa lang sa krus, pinatunayan na niya yung pag-ibig niya sa'yo. Kasi ayaw kanyang mapahamak. Ayaw ni Lord na mapunta ka sa impyerno. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, kung ang iyong mga mata ang makakos na magkasala ka, pluck it out. Mas mabuti pa na bulag ka na mapunta sa langit kaysa kumplito yung katawan mo, mapunta ka sa impyerno. Kaya alam mo ba kung bakit si Jesus nag-sacrifice para sa atin? Dahil kahindik-hindik, malagim ang mangyayari natin kung mapunta tayo sa impyerno. Kaya lahat ginawa ng Diyos para tayo ay mapalaya doon sa kadagat-dagatang apoy. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung totoong relasyon. Kung saan, ipamuhay natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung Kristiyano lang tayo kapag linggo. Tapos, Monday to Saturday, wala na. Ang sabi kanina, sa 2 Thessalonians, pagsikapan nating mamuhay ng kabanalan. Dahil walang makakakita sa Panginoon kapag hindi tayo namumuhay ng may kabanalan. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Muli mo kaming pinaalala, O Diyos, na yung pag-ibig, Panginoon, ay walang kapantay. Hindi ka nagdadalawang isip na angkinin yung lugar ni Barabas, yung lugar namin, Panginoon. Na instead kami ang ipako, ikaw ang nagpapako sa krus. Ganon mo kami kamahal, Panginoon. Hindi mapapantayan ang iyong pag-ibig, O Diyos. At pinatunayan mo ito, Panginoon, doon sa cross sa Calvary. At dalangin namin, Lord, na hindi namin ito sasayangin yung kalayaan na binigay mo sa amin. Bagkus, Lord, ipapamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At ibahagi namin, Lord, sa ibang tao ang iyong pag-ibig. Pag-ibig, Panginoon, na walang kapalit. Hindi namin ito kayang gawin sa aming sariling effort, kundi tanggapin na lang namin, Panginoon, at i-enjoy namin ang kaligtasan na binigay mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito. Dalangin ko, Lord, na satisfy sila, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong salita. Patuloy ka, Panginoon, mangusap, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa. Na kahit, Panginoon, sa aming paghihiwalay, O Diyos, patuloy ka, Panginoon, na mangusap
sa kanilang mga puso. At buksan ka, Panginoon, sa kanilang buhay. At pagharian mo, Panginoon, ang bawat isa. Salamat, Lord. Salamat sa iyong salita. Salamat, Banal na Espiritu. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang namin dinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen.